ang on-the-spot na tugon at aksyon sa inyong mga sumbong at hinaing. #palatawag. Si Aling Mina po ay isang dating OFW sa Saudi Arabia at nakapagpundar ng bahay at lupa para sa kanyang mga anak. Ngayon, nang mag-asawa ang kanyang panganay na anak, ay doon na rin sila tumira ng pamilya nito. Ngayon po ay inaangkin na ng panganay na anak at kanyang asawa ang bahay at lupa dahil sila raw po ang nagbayad ng buwis. Ngayon po, nais niyang humingi ng tulong upang mapaliwanagan ang kanyang anak ng kanilang mga karapatan. Ayun. Okay. Ate, kumusta ka na? Ito po, stress at force. Nag-aaway ba kayo ng anak mo at ikaw parang... Ganito po kasi ang nangyari, attorney. Wala naman po kaming pag-aaway ng anak ko. Ang nangyari po kasi ay sa manugang naman. Manugang? Dahil umuwi po ako ditong peaceful noong nakaraang taon, May last year, isang taon na ako ngayon. Peaceful po ako, attorney. Kahit po nag-asawa yung aking asawa ng iba, may anak na rin. Hindi ko po yun inaaway. Ilang bakasyon na po ako dito. Ang nangyari po, itong manugang ko ba, parating dito, tapos pahatid doon ng balita, hanggang sumabog ba ako kasi napag-usapan namin mag-ina na magpagawa ako ng bahay. Ito nga, napagkasundoan namin na itaas namin ng bahay. Gawa ng ito, pinatayo ko sa kanilang magkakapatid, lumalaki na daw yung pamilya niya. Ito pong manugang ko, nagrekomenda na kontraktor. Wala naman po ako kakilala nga noon, siyang nagrekomenda. Ito muli, inusyok po ng asawa ko sa akin, na ito daw aking kontraktor, sweet lover na, kontraktor na driver pa. Gawa nga po pag namimili kami ng materyales po, siya po, sabi po ng anak ko, isama ko tong si kontraktor. At sakay naman po ako sa e-bike naman po. Sa likod naman po ako siya ang nagdadala. Siyempre dahil siya ang lalaki. Nakita ko ng asawa ko. Ate, so shortcutin natin kwento mo ha. Opo. Ano ang nahabol mo, yung bahay mo? Nakatitulo ba sa iyo yung bahay at lupa na yan? Ayun nga po, attorney. Ang lote po na ito, nabili naming mag-asawa. Teka, kayo nakatitulo sa inyong mag-asawa? Nakatitulo? Wala pa nga pong titulo. Ang wala. Wala pa po. Ay, anong karapatan mo sa lupa at tinayuan mo ng bahay? Kasi po ganito po, nung ako'y nag-abroad nga at naiwan ng mga anak ko sa asawa ko, kasama ang kanyang babae, hindi ho magkakasundo. Nasa Qatar po ako nung panahon na yon. Ngayon, sa awa ko po sa mga anak ko, itong si Christian po na to, itong pangalawang anak kong si Christian, sabi niya, kailangan nilang bumukod. So sabi ko, bilhin mo yung lupa na yon sa papa mo na nabili namin, wala namang nakatirik. Pinabayaran ko sa kanya ng 30,000. Ate, masalimuot ang ano yun, di ba nag-asawa na ng iba asawa mo? Nagpaanal ba kayo? Hindi nga po dalawa ang kasal niya. Pareho kayong buhay. Hindi. Kasal ka ba? Hindi siya nagpakasal. Ako po ang kasal. Siya po ang... may kabet. Ganto ate, masyadong... Ate, makukutay-tay natin masyado yung mga personal niya. Pwede bang papakausap kita sa district head ng Rojas City, Pau? Para hindi magdamdam yung asawa mo na kasal pa sa'yo na meron na siyang ibang pamilya, ha? Okay? Sige, papakausap kita, patatawagan kita ngayon doon sa Pau, Rojas City, yung head Oriental Mindoro, Mimaropa, para matulungan ka sa legal problem mo sa lupa, relasyon mo sa asawa mo na mayroon ng ibang pamilya, baka man hindi pa kayo anal. Ha? Huwag na natin masyadong discussin yung problema mo on air para maproteksyonan din ang karapatan ng iba pang involved dito. Okay? Tatawagan ka ngayon, antayin mo. Tawagan mo rin nga siya, no? Ha? Sige. Ayan, ate, paalam. Balitaan mo ako kung anong nangyari sa susunod, ha? Okay? Opo, attorney. Sige po, salamat po.